Isang gabi, bumalik si Aling Elena sa bahay na may mabigat na puso. Ang kanyang manugang na si Marco ay may kasamang babae si Aling Elena na kilala bilang Madam Celestina, isang balo na may koneksyon sa mayayaman. Sa kabila ng pagtatago ng kanyang damdamin, isang tawag sa telepono ang nagpabago ng lahat na nagdulot ng pagkagulat kay Marco at Celestina. Ibinunyag ng desisyon na bawiin ang posisyon ni Marco bilang direktor na ang mga tahimik na babae ay naghihintay lang ng tamang pagkakataon para gumuho ang lahat. Bago tayo magpatuloy, nais kong marinig ang inyong mga pananaw. May mga sandali ba sa buhay nyo na pinili nyo ang katahimikan bilang tugon? Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section sa ibaba. Ang hiwaga sa bahay. Kakaiba ang bigat ng gabi. Walang ulan, ngunit mababa ang mga kulay abo na ulap at ang hangin ay humahampas na nakakakilabot. Umalis ako sa trabaho ng mas maaga, pagod at mabigat ang isip na para bang may masamang mangyayari. Ang pamilyar na daan pa uwi ay tila humaba. Ang ingay ng trapiko ay nakakabingi at hindi kaaya-aya. Dumaan ako sa palengke upang bumili ng gulay at karne, iniisip ang isang simpleng hapunan. Nitong mga huli, madalas gabihin sa pag-uwi si Marco. Ang aming dalawang palapag na bahay sa dulo ng isang maliit na eskinita, kung saan ako nanirahan ng mahigit 10 taon bilang asawa ni Marco at minamahal na manugang ni Aling Elena, ay sumalubong sa akin pamilyar ngunit banyaga. Ipinarkada ko ang kotse, at nang aabutin ko na sana ang tarangkahan, natigilan ako. Hindi ito nakalak, at ang mga ilaw sa loob ng bahay ay mas maliwanag kaysa karaniwan. Bago ko pa man maintindihan ang nangyayari, narinig ko mula sa loob ang matinis at batang tawa ng isang babae, umalingaw-ngaw sa espasyong akala ko'y sa akin lamang. Sa katahimikan, kumabog ng malakas ang puso ko. Dahan-dahan akong pumasok, bawat hakbang ay mabigat, na parang naglalakad sa putik. Sa tabi ng lalagyan ng sapatos, isang pares ng matingkad na pulang takong ang perpektong nakaayos, halatang bago. Natigilan ako, nakatitig sa mga sapatos na iyon. Inuulit sa aking isipan ang hangal na tanong, tama ba ang nakikita ko? Ngunit naroon sila, hindi maikakaila. Isang kakaibang pabango ang sumalakay sa aking ilong. Hindi ito matapang, ngunit nanunuot sinadya. Ang amoy ng isang babaeng bata, kampante, at alam na alam kung nasaan siya. Pinigilan ko ang pait sa aking lalamunan. Mula sa kusina, muling narinig ang mga boses. Sa pagkakataong ito ay mas malinaw. Hayaan mo na, Marco. Ako na. Hindi ako sanay sa kutsilyong ito. Ang malambing na boses na iyon ay parang isang malamig na patalim na humiwa sa aking pandinig. Lumabas mula sa kusina si Marco, suot ang apron na palagi kong ginagamit sa pagluluto. Sa sandaling iyon, naramdaman kong tila tumagilid ang mundo sa aking harapan. Sa likod niya ay isang payat na dalaga, bahagyang kulot ang buhok, at nakasuot ng hapit na bestida. Tumingin siya sa akin nang walang anumang bahid ng pagkataranta. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagniningning na may mapanuring kalmado na kasuklam-suklam. Ah, nakauwi ka na pala, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay natural, na para bang isang ordinaryong gabi lamang. Tiningnan ko siya, ang apron, at ang babaeng nasa likod niya. Ang hangin sa sala ay bumigat, kaya't kinailangan kong huminga ng malalim para makapagsalita. Bahagyang kumunot ang noo ni Marco, at bumuntong hininga ay yung pamilyar na buntong hininga na ginagawa niya tuwing inaakala niyang nag-overreact ako. Sasabihin ko naman sa'yo mamaya, pero heto na. Ito na ang pagkakataon. Ito si Madam Celestina. Ngumiti si Madam Celestina, bahagyang ikiniling ang ulo, at sinabi sa mahinang boses, "Magandang gabi, Ginang." Tumawa ako, isang tuyong tawa na umalingaw-ngaw sa bahay na minsan kong tinawag na tahanan. Magandang gabi sa sitwasyong ito. Ipinatong ni Marco ang kanyang kamay sa balikat ni Madam Celestina, isang kilos na may hilaw na paglalapit. Dito muna titira si Madam Celestina pansamantala. Ikaw ang asawa ko. Nananatili ka sa posisyong iyan, ngunit kailangang protektahan si Madam Celestina. Narinig ko ang bawat salitang bumagsak ng mabagal at malupit. 10 taon ng pagsasama, napakaraming sakripisyo, napakaraming gabing paghihintay sa kanya lahat ay binuod sa pangungusap na iyon. Nananatili ka sa posisyong iyan, na para bang ako ay isang lumang bagay na hindi itinatapon ngunit hindi na pinapahalagahan.
Dinadala mo ang iyong kirida sa bahay at hinihiling mong maging maunawain ako? Kumunot ang noo ni Marco. Ang kanyang boses ay nagsimulang mairita. Huwag kang gumawa ng eskandalo. Pagod ako. Ito ang bahay ko. May karapatan akong magdesisyon. Sa tabi niya, marahang sumingit si Madam Celestina. Ang kanyang boses ay matamis at artipisyal. Sana po ay wag ninyo akong masamain. Wala akong intensyong agawin ng anuman sa inyo. Hindi ako sumigaw, hindi nagselos, hindi ako bumagsak tulad ng inaasahan. Naramdaman ko lamang ang isang kawalan sa aking dibdib. Isang lamig na parang sa isang bahay na walang nakatira. Tiningnan ko ang mga pader, ang bawat pamilyar na bagay, at sa unang pagkakataon, napagtanto kong hindi na ito ang aking tahanan. Dahan-dahan kong sinabi ang bawat salita ng malinaw. Sige, manatili kayo rito. Nagulat si Marco at si Madam Celestina ay bahagyang ngumiti na para bang nanalo sa isang halatang tagumpay. Tumalikod ako at pumasok sa kwarto. Isinara ang pinto. Nagsimula muli ang mga usapan at tawanan, walang pakialam, na para bang isa lamang akong hindi nakikitang anino sa sarili kong pagsasama. Naupo ako sa gilid ng kama. Nanginginig ang mga kamay habang kinukuha ang telepono. Sa listahan ng mga contact, ang pangalan na matagal ko nang hindi tinatawagan ay lumitaw sa aking mga mata. Aling Elena, ang aking biyenan. Pinindot ko ang call button. Nay, pagod na po ako. Sa kabilang linya, naging seryoso ang boses ng aking biyenan. Anong nangyari? Sabihin mo kay nanay. Pumatak ang aking mga luha sa screen ng telepono, ngunit ang aking boses ay kakaibang malamig. Iniuwi po ni Marco ang kerida niya sa bahay. Sabi niya, mula ngayon kaming tatlo na ang magsasama. Natahimik ng ilang segundo sa kabilang linya. Pagkatapos sinabi ng aking biyenan, ng mabagal at matatag, hayaan mo na. Bukas, si nanay ang bahala. Hindi ko alam kung anong dala ng kinabukasan. Ang alam ko lang, mula sa sandaling iyon, ang buhay ni Marco ay hindi na magiging pareho. Noong gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Hindi dahil sa pag-iyak, o dahil wasak ang puso, o dahil sa desperasyon, tulad ng inaakala kapag ikaw ay niloko. Nakahiga ako, nakatitig sa madilim na kisame. Pinakikinggan ang bawat maliit na tunog sa bahay ang bahay na pinaniniwalaan kong pinakaligtas na lugar sa aking buhay. Malapit ng maghating gabi. Marahang nagsara ang pinto ng kabilang kwarto. Hindi malakas, hindi nagmamadali, ngunit sapat na malinaw para malaman kung wala na silang anumang pag-aalinlangan. Humiga ako patagilid, hinigpitan ng hawak sa kumot. Sa aking isipan, walang malinaw na imahe. Isang pakiramdam lamang ng lamig na gumagapang sa aking likuran dahil may mga sakit na hindi na kailangang isipin, sapat nang malaman na narian sila para maging malupit. Kinabukasan, gumising ako ng mas maaga kaysa karaniwan hindi dahil sa nakasanayan, kundi dahil ayoko silang makasalubong habang magulo pa ang isip ko. Pumunta ako sa kusina at naghanda ng arroz caldo. Ang banayad na amoy ng sabaw ay kumalat sa hangin. Lahat ay nanatiling pareho. Ako lang ang nagbago. Natagpuan ko ang sarili kong kumikilos na parang isang nangungupahan, sinusubukang mabuhay ng tahimik sa sarili kong bahay. Narinig ang mga yabag pababa ng hagdan. Unang lumitaw si Madam Celestina. Nakasuot siya ng manipis na seda na roba, nakalugay at natural ang buhok. Sariwa ang mukha, na para bang nakatulog siya ng mahimbing. Nang makita ako, nag-atubili siya ng isang segundo, at pagkatapos ay ngumiti isang napakakorektong ngiti, napakamakatuwiran, ang aga mong nagising. Hindi ako sumagot. Patuloy kong hinalo ang kaldero. Lumapit si Madam Celestina. Kumikilos ng natural, na para bang matagal na niyang kilala ang bahay. Madalas sumakit ang tiyan ni Marco, kaya sa umaga, kailangan niya ng magaan na pagkain. Huminto ang kamay ko. Masyado na siyang maraming alam. Bumaba si Marco sa hagdan, nakaplansang polo, at maayos na kurbata ang anyo ng isang matagumpay na lalaking handa ng magtrabaho. Tiningnan niya ang kaldero, at pagkatapos ay si Madam Celestina. Lumambot ang kanyang tingin. Ikaw ba ang gumawa niyan? Tanong niya. Ngumiti si Madam Celestina at umiling. Hindi po, pero sinabi ko sa kanya na masakit ang tiyan ninyo. Tumango si Marco at lumingon sa akin. Oo, iwan mo na dyan. Kakain ako.
tapos aalis na. Walang pasasalamat, ni isang tingin. Inihain ko ang arroz caldo sa isang mangkok at inilagay sa mesa. Unang umupo si Madam Celestina. Napaka-natural, napaka-komportable. Pinanood ko sila at isang malamig na tanong ang sumagi sa isip ko. Hindi ka kakain? Tanong ni Madam Celestina na may peking pag-aalala sa boses. Wala akong gana. Tumingin sa akin si Marco. Iritado ang boses. Huwag kang ganyan. Ganito na ang mga bagay. Kailangan mong matutong tumanggap. Tanggapin isang magaan na salita, ngunit mabigat ang pasanin sa 10 taon ng pagsasama. Pagkaalis ni Marco, naiwan kaming dalawa ni Madam Celestina. Tumagal ng ilang minuto ang katahimikan. Hanggang sa nagsalita si Madam Celestina. Ang kanyang boses ay hindi na malambing, ngunit may mapanuring tono. Alam kong naiinis ka, pero bilang mga babae, dapat siguro ay magkaintindihan tayo. Humarap ako sa kanya. Tinitigan siya ng direkta sa unang pagkakataon. Anong dapat intindihin? Bahagyang ikiniling ni Madam Celestina ang kanyang ulo. Mas matalas ang tingin. Intindihin na hindi ka na mahal ni Marco. Bumagsak ng magaan ang pangungusap, ngunit pinatigas nito ang aking kaluluwa. Pinili niya ako. Hindi ko siya pinilit. Kung ipagpapatuloy mo yung ganyang ugali, lalo lang siyang mapapagod. Tumawa ako. So, anong iminumungkahi mong gawin ko? Tumingin-tingin si Madam Celestina sa paligid ng bahay. Mabagal ang boses. Kayo pa rin po ang asawa. May posisyon kayo. Pero dapat alam ninyo ang inyong limitasyon. Huwag kayong makialam sa mga bagay na hindi na sa inyo. Tiningnan ko siya ang batang babae sa aking kusina na nagsasabi sa akin ng mga salitang iyon na para bang matagal na niyang teritoryo ito. Sa sandaling iyon, hindi ako nakaramdam ng galit. Napagtanto ko lang ng malinaw ang isang bagay. Hindi siya kasing hina ng ipinapakita ng kanyang anyo. Tanghali, nakatanggap ako ng text mula kay Marco. May lakad ako ngayong gabi. Gabihin ako. Huwag mo na akong hintayin sa hapunan. Isang pamilyar na mensahe. Ang tanging pagkakaiba ay ngayon alam ko na kung sino ang kasama niya. Gabi, nagluto si Madam Celestina. Kumalat sa bahay ang amoy ng pagkain. Inihanda niya ang mesa, inayos ang lahat. Eksakto tulad ng ginagawa ko sa loob ng maraming taon. Dumating si Marco, tiningnan ang mesa, tumango, nasiyahan, ang galing mo. Umupo ako sa tapat nila, tahimik na kumakain ng bawat subo ng pagkaing walang lasa. Walang kumausap sa akin, walang nagmamalasakit sa kung anong iniisip ko. Nariyan ako na parang isang kalabisan na anino. Nang tumayo si Marco, sinabi niya ng walang pakialam. Mula ngayon, si Madam Celestina na ang bahala sa mga gawaing bahay. Kung abala ka, magpahinga ka na lang. Itinaas ko ang aking ulo at tiningnan siya. Kung gayon, ano ako sa bahay na ito? Kumunot ang noo ni Marco. Huwag kang mag-inarte. Sinabi ko na sa'yo, asawa pa rin kita. Pero kailangang magbago ang mga bagay. Magbago? Tumango ako at dahan-dahang tumayo. Sige, noong gabing iyon, kinuha ko muli ang telepono. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko tinawagan ang aking biyenan. Tinitigan ko lamang ang screen na kumikinang sa dilim. Naaalala ang kanyang mahinahon na boses. Bukas, si nanay ang bahala diyan. Bigla, napagtanto ko na ang kalmado ng aking biyanan ay hindi isang aliw, kundi ang senyales ng isang paparating na bagyo. At si Marco at Madam Celestina ay iniisip pa rin na ito ay isang pagsasama lamang kung saan sumuko na ang asawa. Ang mga sumunod na araw ay dumaan ng mabigat, na parang sinasadyang pahabain ng isang tao ang bawat minuto. Ang bahay na may 3 tao ay hindi maingay. Walang awayan, ngunit nakakasakal na kahit ang paghinga ay nakakapagod. Napagtanto ko na kapag nagpasya ang isang lalaki na manloko, hindi niya kailangang sumigaw o manulak para saktan ang kanyang asawa. Sapat na naituring siya na parang hindi siya umiiral. Iyon ay sapat na. Nagsimulang umuwi ng mas maaga si Marco hindi dahil sa akin, kundi dahil kay Madam Celestina. Nagsimula siyang magkwento ng marami tungkol sa kumpanya habang naghahapunan. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki at tiwala, na para bang ang mundo ay nasa kanyang mga kamay. Nakaupo si Madam Celestina sa tabi niya, nakikinig ng mabuti, tumatango paminsan-minsan, nagtatanong ng mga makabuluhang tanong.
Maganda ba ang kita ng kumpanya ngayong buwan? Tanong ni Madam Celestina sa malambing na boses. Tumawa si Marco, sumandal sa upuan. Maayos ang takbo. Lahat ng malalaking proyekto ay ako ang pumirma. Direktor na ako ngayon. Lahat ng desisyon ko, mabilis. Patuloy akong kumain ng nakayuko, walang sinasabi. Ngunit bawat salita ni Marco ay pumapasok sa aking tainga, malinaw at malamig. Hindi niya kailanman ikinuwento sa akin ang tungkol sa trabaho sa ganoong tono. Yumuko si Madam Celestina at ipinatong ang kanyang kamay sa kamay ni Marco ng natural. Naisip mo na bang magkaroon ng mas maraming pera sa pangalan mo? Sa tingin ko, napakarami mong trabaho at ang kailangan mong hatiin ang lahat sa gitna ay hindi patas sa'yo. Nag-atubili si Marco sandali, pagkatapos ay tumawa. Huwag kang mag-alala diyan. Naisip ko na ang lahat. Hindi na nagsalita si Madam Celestina, ngunit isang mabilis na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Nakita ko ito ng malinaw. Maya-maya, nang pumunta si Marco sa banyo, lumapit si Madam Celestina kung saan ako nakaupo. Mahina ang kanyang boses. Wala nang pagkukunwari. Alam mo ba kung gaano karami ang pera ni Marco? Itinaas ko ang aking ulo at tinitigan siya ng direkta. Wala akong interes na malaman. Ngumiti si Madam Celestina, isang ngiti na hindi na pala kaibigan. Mapanganib na magkaroon ng maraming pera sa pangalan ng ibang tao, ginang. Nag-aalala lang ako para sa kanya. Nag-aalala para sa asawa ng iba? Tanong ko ng marahan. Hindi umiwas si Madam Celestina. Ang isang lalaking tulad ni Marco ay karapat-dapat na magkaroon ng isang taong nag-iisip para sa kanyang kinabukasan. Natahimik ako, hindi dahil wala akong masabi, kundi dahil bigla akong naunawaan ang isang bagay ng malinaw. Hindi narito si Madam Celestina dahil sa pag-ibig. Narito siya para sa posisyon at pera. Ilang araw pagkatapos, inabutan ako ni Marco ng isang salansan ng mga papel. Kailangan kong pirmahan mo ito. Tiningnan ko at nakita kong mga dokumento ito para baguhin ang ilan sa aming mga pinagsamang ari-arian, inilipat ang pamamahala sa kanya para mapadali ang trabaho. Bakit? Tanong ko. Bumuntong hininga si Marco, naiinip ang boses. Nasa bahay ka lang, wala kang alam dito. Ginagawa ko ito para sa pamilya. Para sa pamilya. Kinuha ko ang panulat, tiningnan ang mga salita, bahagyang nanginig ang aking kamay. Ngunit pagkatapos ay ibinaba ko ang panulat, hindi ko pipirmahan. Nagulat si Marco, at naging magaspang ang kanyang boses. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Hindi ito isyu ng hindi pagtitiwala. Sagot ko ng mabagal. Ito ay isyu ng hindi kinakailangan. Inihagis ni Marco ang mga papel sa mesa. Naging malamig ang kanyang tingin. Huwag mong isipin na dahil kailangan ko ang pirma mo, ay wala na akong magagawa. Ako ang direktor, tandaan mo yan. Ang pangungusap na iyon ay parang isang sampal. Sa likod niya, walang sinabi si Madam Celestina. Ngunit isang bahagyang ngiti ang kumurba sa kanyang mga labi. Inakala niyang nananalo na siya. At inakala ni Marco na hawak niya ang ganap na kapangyarihan. Noong gabing iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Magandang gabi. Tumatawag po ako mula sa kumpanya ni G. Marco. Pinigil ko ang aking hininga. May nangyari ba? Sa kabilang linya, nag-atubili ang boses ng lalaki. Magkakaroon po ng ilang pagbabago sa lalong madaling panahon tungkol sa posisyon ng direktor. Sa tingin ko po ay dapat maghanda ang ginang. Ibinaba ko ang telepono at naupo ng tahimik sa mahabang panahon. Hindi dahil sa sorpresa, kundi dahil sa wakas ay nagkakaroon na ng anyo ang mga salita ng aking biyenan. Sa sala, nag-uusap at nagtatawanan sina Marco at Madam Celestina. Hindi nila alam na sa likod ng tiwala ni Marco, may mga bagay na tahimik na inaalis sa kanya, unti-unti. At sa likod ng ngiti ni Madam Celestina, may isang laro ng chess na ang mga patakaran ay hindi niya alam. Tumayo ako at tiningnan sila na may kakaibang kapayapaan sa aking puso dahil alam kong hindi na malayo ang araw na mawawala ang lahat kay Marco. Ang pagbagsak ng kapangyarihan. Noong umagang iyon, gumising ako ng napakaaga. Hindi pa sumisikat ang araw at ang silid ay nababalot ng kulay abong ulap. Hindi ako nag-insomnia. Sa halip, nakatulog ako ng mahimbing ang kakaibang tulog ng isang taong alam na kung ano ang mangyayari. Naupo ako at binuksan ang mga kurtina. Sa labas, tahimik pa rin ang maliit na eskinita.
Ilang patak ng hamog ang kumikinang sa mga dahon ng puno, sa tapat ng bahay sa ilalim ng malabong ilaw ng poste. Sa kusina, nagbibihis si Marco ng polo. Mukha siyang mas balisa kaysa karaniwan, inaayos ang kurbata habang patuloy na tumitingin sa telepono. Nakaupo si Madam Celestina sa mesa, pinapadausdos ang mga daliri sa screen, tumitingin kay Marco paminsan-minsan. May meeting ka ba ngayong umaga? Tanong niya. Tumango si Marco, kampante ang boses, ngunit medyo nagmamadali. Oo, isang board meeting. Dapat ay isang routine report lang. Nagtimpla ako ng tsaa ng walang imik. Ngunit alam kong ang mga routine meeting ay hindi kailanman ipinatatawag ng biglaan ng ganoon kaaga. Tumayo si Marco, isinuot ang kanyang blazer, at huling tiningnan ang sarili sa salamin, ang imahe ng isang lalaki sa kasagsagan ng kanyang karera, walang anumang pagdududa sa kanyang posisyon. Bago umalis, lumingon siya sa akin at sinabi ng may kalkuladong kawalang interes, "Gabihin ako ngayon, huwag mo na akong hintayin." Tumango ako. Sige, walang sino man sa bahay na iyon ang nakakaalam na iyon, na ang huling pagkakataon na aalis siya ng bahay na may titulo ng direktor, malapit sa tanghali. Nakatanggap ako ng isang kakaibang text, isang linya lamang. Nagsimula na ang pulong. Walang pirma, ngunit alam ko kung sino ang nagpadala. Ipinatong ko ang telepono sa mesa, kalmado pa rin ang aking mga kamay. Sa aking puso, walang kasiyahan o pagkabalisa. Isang malinaw na pakiramdam lamang na lahat ay sumusunod sa takdang landas nito. Sa kumpanya, pumasok si Marco sa meeting room na may karaniwang tindig. Nakaupo na ang lahat ng department heads, ngunit iba ang kapaligiran ngayon. Walang nag-uusap, walang bumabati sa kanya. Ang mga tingin ay umiiwas kapag tumitingin si Marco sa kanilang direksyon. Anong nangyayari? Tanong ni Marco. Sinusubukang panatilihing kalmado ang boses. Ang chairman ng board of directors, isang mas matandang lalaki, ay bahagyang tumango. Magsimula na tayo. Nagsara ang pinto ng meeting room. Ang ulat sa pananalapi ay ipinapakita sa screen, ngunit hindi na gaanong nakatuon si Marco tulad ng dati. Pakiramdam niya ay hindi siya kasali. At pagkatapos, isang makapal na folder ang inilagay sa mesa. Ngayon, nagtipon tayo para aprubahan ang isang desisyon tungkol sa personnel. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Personnel? Ulit niya. May pagbabago ba? Walang sumagot kaagad. Isang boses ang tumunog, mabagal ngunit matatag. Nagpa siya ang board ng buong pagkakaisa na bawiin ang pagkakatalaga kay G. Marco sa posisyon ng executive director, epektibo kaagad. Natahimik ang buong silid. Tumalon si Marco, nahulog ang upuan sa likod niya na may tuyong tunog. Ano? Anong sinasabi ninyo? Tiningnan siya ng direkta ng chairman. G. Marco, ito ay isang desisyon na nabutuhan na. Pakiasikaso ang turnover ngayong araw. Natigilan si Marco, kitang-kita ang pamumutla ng kanyang mukha. Bakit? Naging paos ang kanyang boses. Anong ginawa kong mali? Isang miyembro ng board ang sumagot ng mabagal. Hindi ito tungkol sa paggawa ng mali, kundi sa pagiging hindi angkop na tao. Tumingin si Marco sa paligid, naghahanap ng suporta, ngunit walang tumingin sa kanya. Lahat ng tango na dati ay para sa kanya ay nawala. Sino ang nasa likod nito? Ungol ni Marco. Gusto kong malaman kung sino. Isang pangungusap lamang ang sinabi ng chairman, ang taong may kapangyarihang magpasya. Dapat alam mo kung sino. Ang pangungusap na iyon ay lubusang nagpabagsak kay Marco. Umupo siya ng mabigat sa upuan, blanko ang mga mata. Ilang pangalan ang lumitaw at huminto sa isang hindi niya kailanman isinaalang-alang, ang aking biyenan, si Aling Elena. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang aking telepono, isang mensahe. Tapos na. Lang bada, ang danglang ba? Tiningnan ko ang screen at ipinikit ang aking mga mata. Sa isang sandali, sa malamig na meeting room na iyon, hindi pa rin makapaniwala si Marco na sa isang umaga lang, lahat ng kanyang ipinagmamalaki ay biglang nawala. At si Madam Celestina, na nasa bahay at naghihintay sa pagbabalik ng isang makapangyarihang lalaki, ay hindi pa alam na mula sa sandaling iyon, lahat ng kanyang mga plano ay magsisimula na ring gumuho. Pagharap sa katotohanan, noong hapong iyon, kakaibang tahimik ang bahay.
Walang amoy ng pagkain, walang tunog ng telebisyon, walang mga usapan at tawanan ng mga nakaraang araw. Nakaupo ako sa sala, nakapatong ang mga kamay sa mesa, nakatingin sa maliit na hardin sa tapat ng bahay kung saan unti-unting lumulubog ang araw. Naramdaman ko ang malaking kapayapaan sa aking puso, isang katahimikan na ikinagulat ko mismo. Malapit sa alas 6, umingit ang bakal na tarangkahan. Pumasok si Marco. Wala na ang anyo ng isang direktor. Lukot ang blazer, baluktot ang kurbata, kulay abo ang mukha, at malalim ang mga mata, na para bang dumaan sa isang bagyo nang hindi maipagtanggol ang sarili. Nakatayo siya sa pinto ng ilang segundo, na parang hindi naglalakas loob na pumasok, at pagkatapos ay dahan-dahang lumakad. Tumatakbong lumabas si Madam Celestina mula sa kusina. Nakauwi ka na? Nagmamadali ang kanyang boses. Kamusta ang meeting? Hindi sumagot si Marco. Inihagis niya ang briefcase sa sahig. Umupo ng mabigat sa sopa. Niyakap ang ulo ng kanyang mga kamay. Nakayukyuk ang katawan ganap na iba sa lalaking ilang araw lang ang nakalipas, ay nakaupo ng nakadekwatro at nag-uutos. Nagsimulang mag-alala si Madam Celestina. Marco, anong nangyayari sa'yo? May nangyari ba? Itinaas ni Marco ang kanyang ulo at tiningnan si Madam Celestina. Ang kanyang tingin ay hindi na malambing o puno ng tiwala. Pagod na lamang at natataranta. Hindi na ako ang direktor. Natigilan si Madam Celestina. Anong sinasabi mo? Tumaas ang tono ng kanyang boses. Paano? Hindi na. Binawi nila ang appointment ko. Sabi ni Marco. Paos ang boses. Epektibo ka agad. Umatras si Madam Celestina ng isang hakbang na parang hindi makapaniwala sa narinig. Hindi maaari. Ikaw ang pumirma sa mga proyekto. Ikaw ang naguutos. Tumawa si Marco, isang baluktot na tawa. Ganyan din ang akala ko. Natahimik ang sala. Patuloy akong nakaupo, walang imik. Noon lamang lumingon sa akin si Marco. Ang kanyang tingin ay tumagal sa akin na parang ito ang unang pagkakataon na tunay niya akong nakita sa bahay na iyon. Ikaw ba? Tanong niya. Itinaas ko ang aking ulo at tinitigan siya ng direkta. Sa tingin mo ba, may ganoon akong kakayahan? Lumunok si Marco. Naintindihan niya. At ang pagkaunawang iyon ang nagpatakot sa kanya. Si Madam Celestina, sa sandaling iyon, ay hindi na mapigilan ang kanyang tunay na anyo. Humarap siya sa akin, magaspang ang boses. Anong ginawa mo sa kanya? Sino ang kinausap mo? Tumayo ako at dahan-dahang lumapit kay Madam Celestina. Nagkakamali ka. Wala akong sinirang sinuman. Tinawagan ko lang ang biyenan ko. Natulala si Madam Celestina. Biyenan? Sino ang biyenan mo? Bago pa man ako makasagot, tumalon si Marco. Tiningnan ako ng nanlalaki ang mga mata. Nanginginig ang boses. Ang nanay mo, siya ang nasa likod ng board? Hindi ko itinanggi o kinumpirma. Sinabi ko lang ng napakalambot. Isipin mo kung anong gusto mong isipin. Umatras si Marco ng ilang hakbang na parang kikinuha ang lahat ng kanyang lakas. Naalala niya ang tawag noong araw na iyon, ang aking kalmado. Ang lahat ng pagkakataong minamaliit niya ako, ipinipilit ang kanyang kalooban, iniisip na wala akong magagawa. At bigla, lumuhod si Marco. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa sahig ay umalingaw-ngaw. Sumigaw si Madam Celestina. Marco, anong ginagawa mo? Hindi lumingon si Marco. Tiningnan ako. Namumula ang mga mata. Nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Nagkamali ako. Tiningnan ko ang lalaking minsang mayabang na nagsabi, ito ang bahay ko. Na nagsabi sa akin na tanggapin na lang. At ngayon ay nakaluhod sa aking harapan. Ngunit sa aking puso, walang kasiyahan. Isang katiyakan lamang. Huli na ang lahat. Humihingi ka ng tawad? Sabi ko ng mabagal. O dahil ba nawala na sa'yo ang lahat? Nanigas si Marco. Si Madam Celestina, sa sandaling iyon, ay ganap nang nagpakita ng sarili. Lumapit siya. Nanginginig ang boses, ngunit puno ng kalkulasyon. Ginang. Maaari nating pag-usapan ito ng mahinahon. Kami ni Marco, isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Humarap ako kay Madam Celestina, kalmado at malamig ang tingin. Hindi mo na kailangang umarte.
Mula nang hindi na siya direktor, nagsimula ka ng matakot. Namutla si Madam Celestina, walang masabi. Ibinaba ni Marco ang kanyang ulo. Tatapusin ko na ang lahat sa kanya. Magsisimula ako ulit. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Natahimik ako ng ilang segundo, at pagkatapos ay sinabi, wala akong gusto. Gusto ko lang tumayo ka. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo. May kislap ng pag-asa sa mga mata. Ngunit ang sumunod kong pangungusap ay nagpatigas sa kanya. Dahil mula ngayon, wala ka ng karapatang lumuhod sa harap ko. Bumalot ang katahimikan sa bahay. Si Madam Celestina ay naiwang walang suporta. Si Marco ay nanatiling nakaluhod. Ngunit napagtanto niya na may mga bagay na kapag nawala ay hindi na maibabalik pa. Natahimik ang bahay sa isang kakaibang paraan. Pagkatapos ng sandaling lumuhod si Marco, wala nang paghingi ng tawad, wala nang pagsusumamo. Tatlong tao lamang, bawat isa ay may iba't ibang estado ng isip. Ngunit lahat ay nauunawaan na ang dating nagbubuklod sa kanila ay ganap ng nasira. Dahan-dahang tumayo si Marco. Mabigat at alanganin ang kanyang mga kilos, na para bang hindi niya alam kung saan siya lulugar sa bahay na iyon. Ang kanyang tingin ay dumaan sa akin. Pagkatapos ay kay Madam Celestina, kung saan ito ay tumagal ng ilang segundo. Sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata ang tunay na pagkalito. Iba si Madam Celestina. Nakatayo siya ng ilang segundo. Pagkatapos, napakabilis na inayos ang buhok at itinayo ang likod. Nawala ang takot sa kanyang mga mata, pinalitan ng isang malamig at nakakatakot na kalinawan, tulad ng isang taong ngayon lang napagtanto na mali ang landas na pinili. Marco, unang nagsalita si Madam Celestina, hindi na nanginginig ang kanyang boses. Sa puntong ito, kailangan nating maging praktikal. Humarap sa kanya si Marco, puno ng pag-asa ang tingin. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang bumuntong hininga si Madam Celestina, walang emosyon ang kanyang boses. Hindi ka na direktor. Ang mga proyektong sinasabi mo ay wala na sa iyong mga kamay. Nanigas si Marco. Anong sinasabi mo? Tiningnan siya ng direkta ni Madam Celestina. Nandito ako dahil akala ko ikaw ay isang lalaking may kinabukasan. Pero kung magsisimula ka ulit sa simula, hindi ako makapaghintay. Ang pangungusap na iyon ay bumagsak ng marahan, ngunit mas malupit kaysa anumang sampal. Madam Celestina, unggol ni Marco, anong sinasabi mo? Ginawa ko ito para sa'yo. Para sa akin? Putol ni Madam Celestina, tumatawa. Ginawa mo yan para sa sarili mo. Oo naman. Humarap siya sa akin. Ang kanyang tingin ay hindi na mapanukso o peke. Nanalo po kayo. Hindi na ako magtatagal. Umakyat si Madam Celestina sa hagdan. Mabilis na bumaba kasama ang kanyang maleta. Walang luha, walang pakiusap na manatili. Tanging ang tuyong tunog ng mga gulong ng maleta na kumakaladkad sa sahig. Natigilan si Marco habang tinitingnan siya. Aalis ka na talaga. Pumiyok ang kanyang boses. Huminto si Madam Celestina sa pinto. Lumingon. Dapat alalahanin mo muna ang sarili mo. Nagsara ang pinto. Naiwan si Marco sa gitna ng sala, mag-isa, na parang isang taong inalisan ng lahat ng suporta sa buhay. Pinanood ko ang eksena ng walang kasiyahan. Isang katiyakan lamang, kapag nawala ang kapangyarihan, nawawala rin ang mga taong nananatili dahil dito. Wala pang isang oras, walang tigil na tumunog ang telepono ni Marco. Ang nanay niya, ang aking biyenan. Marco, anong nangyayari sa kumpanya? Bakit may tumawag sa akin na tinanggal ka raw? Bumagsak si Marco sa sofa. Mahina ang boses. Nay, hindi na po ako direktor. Sa kabilang linya, naging matinis ang boses ng aking biyenan. Diyos ko, anong ginawa mo? Ilang taon na umaasa sa'yo ang pamilya natin. Natahimik si Marco. Malapit lang ako. At narinig ko ang bawat salita. Dahil ba sa babaeng yan, di ba? Sigaw niya. Sinabi ko na sa'yo, ang asawa mo ang tamang tao para sa'yo. Lumingon sa akin si Marco. Puno ng pagsisisi ang tingin, bago pa siya makapagsalita. Tumunog ang doorbell. Ako ang nagbukas. Nandoon ang biyenan ko, si Aling Elena. Nakasuot siya ng simpleng polo, tuwid ang kanyang tindig, kalmado ang mukha. Hindi niya kailangang magsalita. Ang kanyang presensya lamang ay ganap na nagpabago sa kapaligiran ng bahay. Nang makita ang aking biyenan,
Namutla si Marco. Ginang Elena, utal niya. Hindi agad tumingin ang biyenan ko kay Marco. Tumingin siya sa paligid ng bahay. Matagal na tumagal ang kanyang tingin. At pagkatapos ay mabagal na sinabi, ang manugang ko ay nakatira dito. Hindi niya dapat pagdaanan ito. Ibinaba ni Marco ang kanyang ulo. Hindi nangahas na sumagot. Humarap sa akin ang biyenan ko. Anak, ayusin mo na ang mga gamit mo. Uuwi na tayo. Tumango ako. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo sa pagkataranta. Huwag! Huwag kang umalis! Ako! Wala na akong matitira kung aalis ka. Tiningnan ng direkta ng biyenan ko si Marco. Malalim ngunit matatag ang kanyang boses. Nung nasa iyo na ang lahat, hindi mo siya pinahalagahan. Ngayong nawala na, huwag mong itanong kung bakit aalis ang iba. Bumagsak si Marco sa sopa. Pumasok ako sa kwarto at nagsimulang mag-impake. Bawat damit na inilalagay ko sa maleta ay tila mas magaan kaysa sa inaakala ko. Walang pagsisisi, walang pananabik. Isang malinaw na pakiramdam lamang na iniiwan ko ang isang lugar na matagal nang hindi sa akin. Sa labas, wala nang sinabi si Marco. At alam kong simula pa lang iyon ng presyong kailangan niyang bayaran. Isang bagong simula. Ang bahay ng aking biyenan ay nasa labas ng Maynila, tahimik at simple. Matagal na akong hindi nakakatulog ng isang buong gabi nang walang bangungot, nang hindi nagigising ng bigla, nang hindi kailangang pakinggan ang mga yapak ng ibang tao sa sarili kong bahay. Noong umagang iyon, nagising ako na mataas na ang sikat ng araw. Pumasok ang liwanag sa manipis na kurtina, lumilikha ng malambot na guhit sa sahig. Isang napakakakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin, isang pakiramdam ng seguridad na matagal ko nang nakalimutan. Nakaupo ang biyenan ko sa mesa, nagbabasa ng diaryo. Nang marinig ako, tiniklop niya ang diaryo. Nakatulog ka ba ng maayos, anak? Tumango ako. Opo, napakasarap ng tulog ko. Tiningnan ako ng biyenan ko. Mabait, ngunit malalim ang kanyang tingin. Mabuti naman. Isang maikling pangungusap lamang. Ngunit alam kong para sa aking biyenan, ang aking mahimbing na tulog ay mas mahalaga kaysa anumang titulo o material na bagay. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong mabuhay ng mas mabagal. Naglalakad ako tuwing umaga, nagluluto para sa sarili, naglilinis ng bahay, mga bagay na tila maliit, ngunit nakalimutan sa loob ng maraming taon ng pagsasama. Napagtanto ko na hindi ako kailanman naging mahina. Sanay lang akong magbigay hanggang sa puntong nawala ko ang aking sarili. Samantala, nagsimulang madiskaril ang buhay ni Marco. Ang kanyang mga mensahe sa aking telepono ay naging mas madalas. Sa simula, mga paghingi ng tawad, pagkatapos ay mga akusasyon. At pagkatapos ay bumalik sa mga pagsusumamo. Nagkamali ako. Magsisimula ako ulit. Bigyan mo ako ng panahon. Binabasa ko, ngunit hindi sumasagot. Isang hapon, dumating ang aking biyenan. Huminto sa tapat ng tarangkahan ng bahay ng aking biyenan. Mukhang pagod. Malayong malayo sa babaeng palaging nagpapakita ng pagiging superior. Anak, simula niya. Mahina ang boses. Sa mag-asawa, ang mga problema ay inaayos sa loob ng bahay. Bakit mo dinala sa ganito kalala? Tiningnan ko siya ng mahinahon. Hindi ko dinala sa malala. Umalis lang ako noong wala na akong lugar. Bumuntong hininga siya. Nagbago ang kanyang tono sa pagsisisi. Pero umalis ka at nawala ang lahat kay Marco, ang trabaho, ang reputasyon. Natahimik ako ng ilang segundo at pagkatapos ay sinabi, hindi ako ang kumuha ng mga bagay na iyon sa kanya. Tiningnan niya ako, walang masabi. Ilang araw pagkatapos, nalaman kong napilitang i-turn over ni Marco ang natitirang trabaho niya. Ang mga relasyon na dati malapit ay mabilis na tumalikod sa kanya. Naging mailap ang mga kaibigan. Ang kanyang telepono ay hindi na tumutunog dahil sa trabaho, kundi dahil sa mga tawag mula sa mga naniningil ng utang. Isang gabi, dumating si Marco sa pintuan ng bahay ng aking biyenan. Umuulan. Wala siyang payong. Basang-basa ang kanyang polo. Ang kanyang hitsura ay napakalungkot na kung hindi mo titingnan ng mabuti, hindi mo siya makikilala. Gusto ko lang makipag-usap, sabi niya. Paos ang boses. Nanatili ako sa loob ng tarangkahan, hindi ito binubuksan. Mayroon pa ba tayong dapat pag-usapan?
Ibinaba ni Marco ang kanyang ulo sa mahabang panahon. Natalo ako. Nawala na ang lahat sa akin. Tiningnan ko ang lalaking iyon, ang lalaking nagsabi sa akin na tanggapin na lang na itinuring akong isang bagay na laging narian. Ngayon, wala na siyang masasandalan, maliban sa isang nakaraan na siya mismo ang sumira. Nawala sa iyo ang kapangyarihan, sabi ko ng mabagal, pero matagal muna akong nawala, bago pa man yan. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo, tumutulo ang luha sa kanyang humpak na mukha. Anong gagawin mo ngayon? Natahimik ako ng ilang segundo, at pagkatapos ay sinabi ang desisyon na matagal ko nang pinag-isipan. Ipapawalang bisa ko ang ating kasal. Natigilan si Marco. Mas lumakas ang ulan. Wala na bang pagkakataon? Tanong niya, na halos pabulong. Umiling ako. Ang mga pagkakataon ay hindi nawawala sa isang araw. Unti-unti itong nawawala sa tuwing pinipili mo ang iba kaysa sa akin. Nanatili doon si Marco sa mahabang panahon. Isinara ko ang tarangkahan, sumandal sa kahoy na pinto nang hindi umiiyak, hindi nanginginig. Isang malinaw na pakiramdam lamang na katatapos ko lang maglagay ng tuldok sa isang lumang kabanata ng aking buhay. Sa loob ng bahay, naghihintay pa rin ang biyenan ko. Nakapagdesisyon ka na? Tanong niya. Tumango ako. Opo. Ipinatong ng biyenan ko ang kanyang kamay sa aking balikat ng napakagaan. Kung gayon, mula ngayon, kailangan mo na lang maging tapat sa iyong sarili. Ngumiti ako. Sa labas, patuloy na bumubuhos ang ulan, ngunit sa aking puso, nagsisimula ng lumiwanag ang langit, ang huling paalam. Noong umagang iyon, napakaganda ng sikat ng araw. Isang sikat na pantay na bumabagsak sa daan patungo sa korte. Nakaupo ako sa kotse kasama ang aking biyenan, ang mga kamay sa aking kandungan. Kakaibang kalmado ang puso, walang pagkabalisa, walang pag-aalala, at lalong walang kalungkutan tulad ng pakiramdam ng isang taong nakarating na sa dulo ng landas na kailangang tahakin. Ilang hakbang na lamang ang kulang. Huli dumating si Marco. Pumasok sa courtroom na may lumang suit na hindi nakasya sa kanya. Humpak ang mukha. Umiiwas ang tingin nang makita ako. Nasa tabi niya ang aking biyenan. Mahigpit na hawak ang kanyang bag, tensyado ang ekspresyon, walang bakas ng pagiging arogante o superioridad ng dati, tanging pagkainip at isang malabong takot. Nang huling nagtanong ang hukom, pinag-isipan ba ng mabuti ng magkabilang panig ang petisyon para ipawalang bisa ang kasal na ito? Tumalon si Marco. Hindi ako sang-ayon. Natahimik ang buong silid. Humarap siya sa akin, nanginginig ang boses ngunit sinusubukang maging matatag. Iniwan niya ang tahanan. Sinisira ang aking karangalan. Itinuturing kong walang sapat na batayan ang pagpapawalang bisa sa ngayon. Tiningnan ko si Marco. Sa unang pagkakataon, tiningnan ko siya sa isang espasyo kung saan hindi na kami mag-asawa, dalawang tao lamang na magkaharap sa harap ng batas. Sinasabi mong iniwan ko ang tahanan, sabi ko ng mabagal. Ngunit nakalimutan mong sabihin kung bakit ko ito ginawa. Tumayo ang aking abogado at naglagay ng isang folder sa harap ng hukom. Your Honor, ang aming petisyon ay nakabatay sa kakulang psikolohikal ni G. Marco na tuparin ang kanyang mga mahahalagang obligasyon sa kasal. Ang kanyang hayagang pag-uwi ng Querida ay hindi lamang isang simpleng pagkakamali, kundi isang malinaw na manifestasyon ng kanyang kawalan ng kakayahang unawain at igalang ang kabanalan ng pagsasama. Namutla ang aking biyenan. Paulit-ulit na umiling si Marco. Hindi yan totoo. Isang malaking hindi pagkakaunawaan lamang ito. Nagpatugtog ang abogado ng isang recording. Malinaw na umalingaw-ngaw sa silid ang boses ni Marco. Ikaw pa rin ang asawa ko. Pero kailangang protektahan si Madam Celestina. Kailangan mong tanggapin. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Bumagsak si Marco sa upuan. Lumipat ang pagdinig sa usapin ng ari-arian. Nagsimulang bumalik ang boses ni Marco. Kumakapit sa huling bagay na inaakala niyang kontrolado pa niya. Ako ang direktor ng kumpanya. Karamihan sa mga ari-arian ay nagmula sa aking pagsisikap. Sumagot ng mahinahon ang aking abogado. Ang pagsisikap ay hindi nangangahulugang karapatan sa pag-aari, lalo na kung may sapat na ebidensya ang aking kliyente na binago ni G. Marco ang mga pinagsamang ari-arian nang walang angkop na legal na pahintulot. Ang mga papel na pinilit akong pirmahan ni Marco at tinanggihan ko ay naging ebidensya na laban sa kanya.
Tumango ang hukom. Itinatala ng korte. Humarap sa akin si Marco. Ang kanyang tingin ay hindi nagalit, kundi takot. Gusto mo ba talagang dalhin ako sa puntong ito? Tumayo ako. Hindi, kinukuha ko lang kung ano ang sa akin ayon sa batas. Sa sandaling iyon, nakita ko ang katotohanan sa mga mata ni Marco. Hindi niya pinagsisisihan ang aming pagsasama. Pinagsisisihan niya ang kapangyarihan at seguridad na minsan kong ibinigay sa kanya. Sa wakas, binasa ng hukumang hatol. Ang petisyon para ipawalang bisa ang kasal ay pinagbigyan. Idinedeklara ng korte na ang kasal na ito ay walang bisa mula pa sa simula. Ang mga ari-arian ay hahatiin ayon sa batas. Ang magkabilang panig ay wala ng obligasyon sa isa't isa bilang mag-asawa. Umalingaw-ngaw ng tuyo ang tunog ng martilyo. Napahagulgol ang aking biyenan. Tahimik na nakaupo si Marco, walang imik ang katahimikan ng isang taong nakaintindi na talagang talo na siya. Habang papalabas ang lahat, tinawag ako ni Marco. Kung noong araw na iyon ay hindi ko siya inuwi, sabi niya ng napakahina. Naging iba kaya? Tiningnan ko siya ng may kalmadong ikinagulat ko mismo. Oo, mawawala mo pa rin ako. Isang question na lang ng panahon. Tinalikuran ko siya at umalis. Sa labas, sa patio ng korte, patuloy na nagniningning ang araw. Hinihintay ako ng aking biyenan sa mga hagdan. Tapos na, anak. Tumango ako. Opo, tapos na. Ngumiti ang biyenan ko at ipinatong ang kamay sa aking balikat. Kung gayon, mula ngayon, hindi ka na ang iniwan. Ikaw ang pumili na umalis. Huminga ako ng malalim. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang isang bagay, ng malinaw. May mga lalaking pinapahalagahan lamang ang isang babae kapag wala na siya. Ngunit kapag napagtanto nila ito, huli na ang lahat. Sa araw na umalis ako sa korte, hindi ako lumingon kahit isang beses, hindi dahil sa pagmamalaki o para subukang magpakatatag, dahil alam kong sa likod ko ay wala nang dapat tingnan. Ang malamig na mga hagdan na bato, ang ingay ng mga yabag, ang mausisang tingin ng mga estranghero, lahat ay dumaan ng napakabilis, tulad ng isang pelikulang matagal ko nang napanood at oras na para patayin. Sa kotse, wala nang tinanong ang aking biyenan. Nagmaneho lamang siya ng dahan-dahan, na parang natatakot na baka pagod ako. Tumingin ako sa bintana at nakita ang mga taong normal na dumadaan. Matindi pa rin ang trapiko. Buhay pa rin ang lungsod, na para bang hindi nito nasaksihan ang pagtatapos ng isang pagsasama. Doon ko napagtanto ang isang bagay. Hindi humihinto ang mundo para sa sakit ng sinuman. At hindi iyon malupit. Ito ay isang katotohanang tumutulong sa mga tao na bumangon. Sa mga unang araw pagkatapos ng diborsyo, hindi ako bumagsak tulad ng inaakala ng mga tao. Hindi ako umiyak buong gabi o nanatili sa kama. Sa halip, gumigising ako ng maaga, nag-aalmusal kasama ang aking biyenan, at pumapasok sa trabaho ng nasa oras. Lahat ay napakanormal na kahit ako ay nagulat marahil dahil matagal na akong sapat na nagdusa. At nang matapos ang lahat, ang sakit ay hindi na nasa kasukdulan nito. Tahimik na lamang itong naglaho. Bumalik ako sa trabaho na may ganap na ibang kaisipan. Wala nang tumatawag sa akin para tanungin kung nasaan ako. Walang mga hindi ka nais-nais na mensahe tulad ng umuwi ka ng maaga o ang pakiramdam na kailangang humingi ng pahintulot para mabuhay ang sarili kong buhay. Tumatanggap ako ng mas maraming proyekto, nakakakilala ng mas maraming tao, at sa unang pagkakataon sa maraming taon, napagtanto kong hindi ako kasing inutil tulad ng pinaniwala sa akin. Gabi, umuuwi ako sa bahay ng aking biyenan, ang luma, ngunit maaliwalas na bahay, ang pamilyar na amoy ng pagkain, ang palaging tunog ng balita sa telebisyon. Hindi nagtatanong ang aking biyenan tungkol kay Marco o binabanggit ang nakaraan. Naintindihan niya na may mga sugat na hindi na kailangang buksan muli dahil naghilom na sila. Samantala, nagsimulang magbago ang buhay ni Marco sa paraang hindi niya masabayan. Ang mga unang tawag mula sa mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ay nangyayari pa rin, ngunit iba na ang tono. Wala nang pagpupuri o paggalang. Mga tanong na pabalatbunga na lamang, at unti-unting mas dumalang ang pagtunog ng telepono ni Marco. Ang mga taong dati ay nakikipaghapunan sa kanya hanggang gabi na tumatawag sa kanya ng G. Marco, Boss Marco. Ngayon ay wala ng dahilan para panatilihin ang relasyong iyon. Nagsimulang maghanap ng trabaho si Marco.
Dala niya ang isang malawak na resume, puno ng mga tagumpay na ipinagmamalaki niya. Ngunit walang titulo ng direktor ang mga salitang iyon ay tila wala sa lugar. Sa kanyang edad, hindi kailangan ng mga kumpanya ang isang taong naging, kundi isang taong ay. At si Marco, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay wala na sa posisyon na mapili. Gabi-gabi, nagpapadala siya sa akin ng mga mensahe. Sa simula, mga paghingi ng tawad. Pagkatapos ay mga reklamo at akusasyon. At sa huli, bumalik sa pagsusumamo. Binabasa ko ngunit hindi sumasagot hindi dahil sa galit, kundi dahil naiintindihan ko na ang pagsagot ngayon ay magpapahaba lamang ng isang relasyong patay na. Isang gabi, nasa balkonahe ako ng bahay ng aking biyenan, nakatingin sa desyerto na kalye. Naalala ko ang sarili ko ilang taon na ang nakalipas ang babaeng naghihintay sa pinto, na naniniwalang kung magiging matiyaga siya, magiging payapa ang pamilya. Marahan akong ngumiti, walang kapaitan o pagsisisi sa sarili. Dahil kung hindi ko pinagdaanan ang mga taong iyon, wala akong kalinawan na umalis ngayon. Sa ibang lugar, nakaupo si Marco sa bakanteng bahay. Umalis na si Madam Celestina, sinisisi siya ng pamilya. Paunti ng paunti ang mga kaibigan. Ang bahay na minsan ay sumakal sa akin, ngayon ay ang lugar kung saan siya mismo ay ayaw nang bumalik. Gabi, wala nang nagtatanong sa kanya kung nakapaghapunan na siya. Wala nang naghihintay sa kanya. Tanging ang palaging tiktak ng orasan sa pader na nagpapaalala sa kanya na hindi naghihintay ang panahon. At sa sandaling iyon, nagsimulang maunawaan ni Marco, nang huli na, ang isang bagay. Ang asawang itinuring niyang isang bagay na laging narian ay sa katunayan ang taong nagpatili sa kanyang buhay na matatag sa loob ng lahat ng mga taong iyon. At ako, sa tahimik na bahay, isinasara ang pinto ng aking silid, naghahanda para matulog. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, humiga ako ng walang takot sa kinabukasan. Nagsimulang mapagtanto ni Marco na nawawala siya sa mundong ito sa isang napakatahimik, napakabagal, ngunit hindi na maibabalik na paraan. Walang nagsabi sa kanya nang hayagan na tinalikuran na siya. Walang nang insulto sa kanya. Walang nagtaboy sa kanya. Simpleng wala nang nangangailangan sa kanya. Sa umaga, gumigising pa rin si Marco ng maaga dahil sa nakasanayan. Ngunit hindi tulad ng dati na nagmamadali siyang magsuot ng suit, ayusin ang kurbata, at umalis ng bahay na parang isang taong inaasahan. Ngayon ay nakaupo siya ng matagal sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. Hindi alam kung saan pupunta. Tumutunog ang alarm clock at pagkatapos ay tumatahimik. Walang mga pulong na naghihintay sa kanya. Walang assistant na tumatawag para ipaalala ang schedule. Lahat ay napakabakante na si Marco mismo ay nakakaramdam ng takot. Nagsimula siyang magpagalagala. Ang mga kapihan na dati ay pamilyar, ngayon ay tila kakaiba. Dati, sapat na pumasok si Marco para batiin siya ng mga empleyado, inihahanda ang pinakamagandang mesa. Ngayon, kailangan niyang maghintay. Tulad ng lahat, walang nakakakilala sa kanya. At iyon ang nagpaunawa sa kanya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, na ang reputasyon ay hindi ang tao. Ito ay isang Amerikana lamang na isinusuot sa atin ng iba. Sinubukan ni Marco na tawagan ng isang matandang kaibigan, isang dating malapit na kasosyo sa negosyo. Matagal na tayong hindi nagkikita. Magkape tayo. Sa kabilang linya, nag-atubili ang boses. Naging abala ako. Sa susunod na lang. Mabilis na natapos ang tawag. Tumawag si Marco sa ilan pang tao. Ang ilan ay hindi sumagot. Ang iba ay sumagot ngunit umiiwas. Walang nagtanong tungkol sa kanya. Walang nag-imbita sa kanya sa isang disenteng pagkikita. Ang mga relasyon na dati ay binuo sa interes, ngayon ay gumuho ng mas mabilis kaysa sa inaakala niya. Sa tanghalian, kumakain si Marco ng mag-isa sa isang sikat na restaurant. Sa harap niya, isang plato ng malamig na pagkain at isang manipis na sabaw. Matagal niyang hinawakan ng mga kubyertos, hindi makalunok. Sa kanyang isipan, lumitaw ang aking imahe ang taong dati ay nasa kusina na naghahanda ng bawat pagkain, na kahit pagod o nasasaktan, ay hindi nakakalimutang tanungin kung masarap ba ang pagkain. Noon, hindi kailanman inisip ni Marco na ito ay isang bagay na mahalaga. Itinuring niya itong isang bagay na laging narian. Sa hapon, pumunta si Marco sa isang job interview. Maliit ang silid. Ang taong nasa harap niya ay mas bata sa kanya.
Pinag-aralan ang kanyang resume, tumango-tango, at pagkatapos ay nagtanong ng napakalambot. Handa ka bang magsimula sa isang mas mababang posisyon? Ang tanong na iyon ay nagpatahimik kay Marco. Siya na dati ay nagpapasya sa posisyon ng iba. Ngayon ay kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagpapakumbaba o pagiging eliminado. Umutal si Marco ngunit hindi makasagot. Ngumiti ng magalang ang tagapanayam at sinabi ang pamilyar na parirala. Tatawagan ka namin. Alam ni Marco na ganoon ang paraan ng mga tao na magsabi ng hindi. Gabi, bumabalik si Marco sa bakanting bahay. Ang bahay kung saan dati ay ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan ng may kayabangan, ngayon ay isang hanay na lamang ng mga tahimik na pader. Umalis si Madam Celestina ng walang bakas. Ang mga bagay na dinala niya ay nawala rin, na para bang hindi kailanman umiral. Binuksan ni Marco ang refrigerator at natagpuan lamang ang ilang bote ng tubig at isang kahon ng malamig na pagkain. Naupo siya sa sofa, kinuha ang telepono. Mahaba ang listahan ng kontak, ngunit hindi niya alam kung sino ang tatawagan. Binasa niya muli ang aking mga lumang mensahe, ang mga simpleng tanong. Ang maliliit na paalala na dati ay kinaiinisan niya. Ngayon, bawat salita ay parang isang kutsilyo sa puso. Gabihin ka ba? Nakapaghapunan ka na? Alagaan mo ang sarili mo. Tumawa si Marco ngunit tumulo ang luha. Noong gabing iyon, uminom siya ng mag-isa. Walang pumigil sa kanya. Walang nagbabala sa kanya. Pinaalala sa kanya ng alak ang sandaling sinabi niya. Kailangan mong tanggapin. Noon, hindi niya alam na isinara ng pangungusap na iyon ang huling pinto ng kanyang pagsasama. Sa ibang lugar, naghahanda akong matulog. Pinatay ko ang ilaw. Isinara ang mga kurtina. Humiga. Walang bagong mensahe. Walang tunog ng telepono. Gumaan ang pakiramdam ko. Si Marco, sa madilim na bahay, ay napagtanto sa unang pagkakataon na hindi noong nawala sa kanya ang posisyon ng direktor na nawala sa kanya ang lahat, kundi noong minaliit niya ang tanging babaeng handang manatili sa kanya noong wala pa siyang anuman. Ang pagbagsak ni Marco ay hindi nangyari sa isang araw. Ito ay mabagal, napakabagal, ngunit tuloy-tuloy, tulad ng mga patak ng tubig na bumabagsak sa isang bato. Una ay ang mga gastusin na kailangan niyang simulang kalkulahin. Pagkatapos ay ang mga tawag mula sa mga naniningil ng utang. At sa huli, ang pakiramdam na wala nang makakapitan kahit ang sarili niyang pagmamalaki. Sa mga unang araw, sinusubukan pa rin ni Marco na panatilihin ang anyo. Nagsusuot ng plansadong polo, dala ang kanyang lumang briefcase at umaalis ng bahay tuwing umaga na para bang papasok pa rin sa trabaho. Ngunit sa katunayan, nagpapagala-gala lamang si Marco mula sa isang kapihan patungo sa isa pa. Nakaupo ng maraming oras habang pinapanood ang mga taong nagtatrabaho, pumipirma ng mga kontrata, tumatawag. Bawat isa sa mga tunog na iyon ay parang isang maliit na kutsilyo na unti-unting humihiwa sa kanyang kaluluwa. Ang pera sa kanyang account ay bumababa ng mas mabilis kaysa sa inaakala ni Marco. Ang mga utang na dati ay itinuring na mga panandaliang pamumuhunan ay naging isang pasanin. Due na ang interes. Kailangang bayaran ang mga hulog. Patuloy na tumutunog ang telepono. Ngunit hindi na mga tawag sa trabaho, kundi mga malamig na boses na hindi tumatanggap ng pagpapaliban. G. Marco, pakiayos ang inyong sitwasyon sa amin. Binigyan na namin kayo ng maraming extension. Pinapatay ni Marco ang telepono at nauupong pagod. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natakot siya sa tunog ng telepono. Nawalan din ng kapayapaan ang pamilya ng aking dating asawa. Nagsimulang mapagtanto ng nanay ni Marco na lahat ng kanyang ipinagmamalaki ang posisyon ng direktor, ang mga koneksyon, ang yaman ay sa katunayan, hiniram mula sa kapangyarihan. Nang mawala ang kapangyarihan, lahat ay gumuho. Tinatawagan niya si Marco araw-araw. Sa simula, ang kanyang boses ay puno ng paninisi. Pagkatapos ay naging pag-aalala. Magkano pa ang pera mo? Kakayanin mo ba? Hindi nangahas si Marco na sabihin ang totoo. Iba ang tatay ni Marco. Matagal siyang nanahimik. Isang gabi, tinawag niya si Marco sa bahay. Inilagay sa harap niya ang isang tasa ng malamig na tsaa at sinabi ng napakabagal na wala sa'yo ang pinakamahalagang bagay sa iyong buhay.
Ibinaba ni Marco ang kanyang ulo. Alam ko po, umiling ang tatay. Huli mo nang nalaman. Ang mga kamag-anak na dati ay pumupunta sa bahay ni Marco para sa mga salo-salo na tumatawag sa kanya na ang pagmamalaki ng pamilya. Ngayon ay nagsimulang umiwas sa kanya. Ang ilan ay sinabi ito ng direkta. Ang iba ay hindi direkta, ngunit ang mensahe ay laging pareho, walang suporta, walang halaga. Isang gabi, nakatanggap si Marco ng mensahe mula sa bangko. Na-block ang kanyang account. Matagal siyang nakaupo sa madilim na bahay. Patay ang mga ilaw, patay ang telebisyon. Tanging ang tunog ng mga sasakyan sa kalye ang umalingaw-ngaw kakaiba na para bang pag-aari ng ibang mundo. Sa sandaling iyon, naalala ako ni Marco. Naalala niya ang mga pagkakataong maingat kong isinusulat ang mga gastusin. Pinapaalalahanan siyang huwag masyadong mangutang. Naalala niya ang mga gabing sinasabi kong dapat kaming mag-ipon para sa mahihirap na panahon. Noon, tumawa si Marco, iniisip na masyado akong nag-aalala na hindi siya kailanman babagsak. Ngayon naroon siya, bumabagsak ng malalim. Kinuha ni Marco ang telepono at sumulat ng isang mahabang mensahe para sa akin. Sumulat at binura. Binura at isinulat muli. Sa huli, isang maikling pangungusap lamang ang ipinadala niya. Talagang wala na akong anuman. Natanggap ko ang mensaheng iyon sa gabi. Matagal kong tiningnan ang screen. Walang kagalakan. Walang awa. Isang malinaw na pakiramdam lamang na hindi na ito aking problema. Hindi ako sumagot. Ipinatong ni Marco ang telepono sa mesa at nanatiling hindi gumagalaw. Naintindihan niya hindi dahil malupit ako, kundi dahil matagal ko nang nabayaran ang aking emosyonal na utang. Noong gabing iyon, nanatiling mag-isa si Marco hanggang umaga. Walang alak, walang musika, walang luha. Isang lalaki lamang na sa wakas ay kinailangang harapin ang pinakamalupit na katotohanan ng kanyang buhay. Ang pera ay maaaring mawala at kitain muli. Ang reputasyon ay maaaring mawala at muling itayo. Ngunit ang isang babaeng tumalikod para sa kanya ay walang pagbabalik, huling tagpo. Ang mensahe ni Marco ay dumating isang maulang hapon. Hindi ito mahaba o nagmamakaawa. Ilang salita lamang. Gusto kitang makita sa huling pagkakataon. Binasa ko ang mensahe habang nakaupo sa aking karaniwang kapihan malapit sa trabaho. Sa labas, walang tigil na bumubuhos ang ulan. Hindi malakas, ngunit paulit-ulit. Matagal kong tiningnan ang screen. Pagkatapos ay ipinatong ang telepono sa mesa. Wala akong naramdamang malinaw na emosyon. Walang pagkabalisa, walang abala. Isang pakiramdam lamang na oras na para ganap na isara ang siklo. Pumayag ako. Nag-usap kami sa isang maliit na lumang kapehan. Nakatago sa isang eskinita ang parehong lugar kung saan, noong bata pa kami, nagpapalipas kami ng oras na umiinom ng murang kape at nag-uusap tungkol sa hinaharap. Maaga akong dumating. Walang tao sa kapihan. Ang tunog ng ulan na tumatama sa yero ay kakaibang pamilyar. Halos 20 minuto pagkatapos kong dumating. Si Marco, pumasok siya, huminto ng ilang segundo sa pinto na parang nag-iipon ng lakas ng loob at pagkatapos ay lumapit sa aking mesa. Halos hindi ko siya nakilala. Mas payat siya. Bahagyang nakayuko ang likod, lukot ang polo, humpak ang mukha, pagod ang tingin. Wala nang natira sa lalaking dati ay mayabang na pumapasok sa isang meeting room na nagbibitaw ng mga pangungusap na puno ng kapangyarihan. Dumating ka! Unang sinabi ni Marco. Paos ang boses. Tumango ako. Oo. Isang maikli at kalmadong oo lamang. Ngunit malinaw kong nakita na nag-atubili si Marco marahil ay sanay siyang ako ang nagpapaliwanag. Ako ang sumusuko. Ako ang sumusubok na ayusin ang mga bagay. Ngayon wala akong ginagawa. Naupo kami sa tapat ng isa't isa. Pinaghiwalay ng isang maliit na mesa na may 2 tasang hindi nagalaw. Tumagal ng ilang minuto ang katahimikan. Matagal akong tiningnan ni Marco. Ang kanyang tingin ay isang halo ng pagsisisi at kawalan ng magawa. Hindi ko akalain na ganito ang magiging katapusan, sabi niya. Hindi ako sumagot. Bahagyang ngumiti si Marco, ngunit baluktot ang ngiti. Dati, akala ko malakas ako. Sobrang lakas na, kaya kitang saktan ng hindi kailangang magbayad. Huminto siya. Lumunok. Ngayon naiintindihan ko na. Hindi ka umalis dahil may iba akong tao. Umalis ka dahil tumigil na akong igalang ka.
Tiningnan ko si Marco. Sa unang pagkakataon, narinig kong sinabi niya ang tamang bagay. Patawad. Sabi ni Marco, bahagyang nanginginig ang boses. Hindi dahil nawala na ang lahat sa akin, kundi dahil nawala kita sa pinaka-estupido na paraan. Ipinatong ko ang aking kamay sa tasa ng kape. Dahan-dahang iniikot ang kutsara. Humihingi ka ng tawad. Para saan? Tanong ko. Dahil sa panloloko o dahil sa pag-aakalang magtitiis ako magpakailanman. Matagal na natahimik si Marco. Pagkatapos ay sumagot ng napakahina dahil akala ko hindi mo kayang umalis. Ang sagot na iyon ay nagpangiti sa akin ng marahan. Hindi isang ngiti ng pang-uuyam, kundi isang ngiti ng isang taong nakapagpalaya na. Nagkamali ka, sabi ko ng mabagal. Hindi ito tungkol sa kung kaya kong umalis o hindi. Ito ay tungkol sa kailangan kong umalis. Ibinaba ni Marco ang kanyang ulo. Nanginginig ang kanyang magkakaugnay na mga kamay. Kung noong araw na iyon ay hindi ko siya inuwi, kung nagpatili ako ng ilang limitasyon, umiling ako. Kahit hindi mo siya dinala, noong araw na minaliit mo ako, nagsimulang mamatay ang pagsasamang ito. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo at tiningnan ako. Sa kanyang mga mata, hindi na ako ang pamilyar na asawa, kundi isang ganap na ibang babae kalmado, malaya, hindi na nakakulong sa nakaraan. Masaya ka ba? Tanong niya. Hindi ko na kailangang mag-isip. Oo, isang salita lamang. Ngunit ito ang sagot na pinakakinatatakutan ni Marco. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Bahagyang nanginginig ang mga balikat, hindi dahil sa malakas na pag-iyak, kundi dahil sa wakas ay napagtanto niyang talagang natalo na siya. Masaya ako para sa'yo, sabi ni Marco. Garalgal ang boses. Tumayo ako at isinuot ang aking coat. Dito, nagtatapos ang pagkikitang ito. Wala na tayong utang sa isa't isa. Tumayo rin si Marco, na para bang may gusto pang sabihin. Ngunit pagkatapos ay nanahimik, tumango na lamang. Salamat sa pananatili mo noong wala pa akong anuman. Huling tiningnan ko si Marco. Hindi ko pinagsisisihan na minahal kita. Pinagsisisihan ko lang na hindi mo iyon pinahalagahan. Tinalikuran ko siya at lumabas ng kapehan. Patuloy na bumubuhos ang ulan, ngunit mas mahina na. Dahan-dahan akong naglakad hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil alam kong katatapos ko lang isara ang isang lumang kabanata ng aking buhay. Sa likod ko, nanatiling nakatayo si Marco. Hindi niya ako tinawag, hindi ako pinigilan. Naintindihan niya na iyon, ang huling paalam ng isang babaeng iniwan na siya magpakailanman. Ang tunay na kalayaan. Pagkatapos ng pagkikita namin ni Marco, hindi ako agad umuwi. Matagal akong naglakad sa mga pamilyar na kalye kung saan dati ay nagmamadali akong umalis sa trabaho para makarating sa tamang oras para maghanda ng hapunan, kung saan naiinip ako kapag lumagpas na sa 12:00 ng gabi at hindi pa dumarating ang aking asawa. Pareho pa rin ang lungsod. Patuloy pa rin ang pagdaan ng mga tao, ang pag-ikot ng mga sasakyan. Ngunit iba na ako. Walang pagmamadali, walang takot, walang pakiramdam na kailangang bumalik para hawakan ng isang bagay na kumakawala sa aking mga kamay. Noong gabing iyon, hinihintay ako ng aking biyenan. Sa sala, sa mesa, isang pitsel ng tsaa na maligamgam na. Nakita niya akong pumasok. Ang kanyang tingin ay mabait, ngunit malalim, na para bang alam niya kung saan ako nanggaling kahit hindi nagtatanong. Nakipagkita ka sa kanya, anak? Tanong ng aking biyenan. Kalmado ang boses. Tumango ako. Opo. Nakipagkita ako. Wala nang tinanong ang aking biyenan. Nagbuhos siya ng tsaa. Itinulak ang tasa sa aking direksyon. Anong nararamdaman mo? Kinuha ko ang tasa. Ang init ay kumakalat sa aking kamay. Wala na akong nararamdamang galit o lungkot. Matagal akong tiningnan ng aking biyenan at pagkatapos ay bahagyang tumango. Kung gayon, tapos na. Ang mga salitang iyon ay nagpabara sa aking lalamunan hindi dahil sa sakit, kundi dahil napagtanto ko. Hindi kailanman ninais ng aking biyenan na maghiganti ako. Hindi kailanman ninais na magbayad si Marco ng malaking halaga. Ang gusto lamang ng aking biyenan ay malampasan ko iyon nang hindi nawawala ang aking sarili. Noong gabing iyon, nakahiga sa kama, nakatingin sa pamilyar na kisame. Wala nang mga tanong na bakit at paano kung bigla
Napagtanto ko na sa mahabang panahon, sinubukan kong patunayan na tama ako, na hindi ako nagkamali sa pag-iwan sa pagsasamang iyon. Ngunit ngayon ay naintindihan ko ang isang bagay na mas mahalaga. Hindi ko na kailangang bigyang katwiran. Hindi ko kailangan na kumpirmahin ng sino man na nagkamali si Marco, na masama si Madam Celestina, na ako ang biktima. Dahil habang kailangan ko iyon, nangangahulugan nitong nasa loob pa rin ako ng lumang kwento. Ngayon, nakalabas na ako. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong muling ayusin ang aking buhay ng napakabagal. Lumipat ako sa isang maliit na apartment na may sapat na liwanag at katahimikan. Sa umaga, nagtitimpla ako ng sarili kong kape. Binubuksan ang bintana para pumasok ang hangin. Walang nagtatanong kung saan ako pupunta o anong oras ako babalik. Walang kumokontrol sa aking schedule. At ang pinakamahalaga, walang nagpapagduda sa aking sariling halaga. May nagtanong sa akin dahil sa kuryosidad. Hiwalay, hindi ka ba natatakot sa kalungkutan? Ngumiti ako. Natatakot. Pero hindi ito kasing nakakatakot nang nasa tabi ng isang tao at pakiramdam pa rin ay nag-iisa. Nagsimula akong matutong mabuhay para sa aking sarili. Hindi para patunayan na okay ako, na malakas ako, na masaya ako, kundi para mabuhay sa sarili kong bilis. Kung mabagal, mabagal. Kung masaya, masaya. Nang hindi kailangang umarte para sa sinuman. Paminsan-minsan nakakarinig ako ng balita tungkol kay Marco. Hindi marami, hindi detalyado. Sapat lang para malaman na nabubuhay siya ng isang napakaibang buhay. Walang kayabangan, walang posisyon, walang mga tao sa paligid niya. Ngunit kakaiba. Tuwing naririnig ko ang kanyang pangalan, wala akong nararamdaman. Walang awa, walang kasiyahan. Isang alaala lamang ng isang taong dumaan sa aking buhay. Isang hapon, tinawag ako ng aking biyenan para maghapunan. Habang kumakain, mabagal niyang sinabi. Alam mo ba kung bakit hindi ka pinigilan ni nanay mula sa simula? Tiningnan ko ang aking biyenan. Dahil nagtiwala si nanay sa'yo. Sabi niya, nagtiwala na malalaman mo kung kailan mananatili at kailan aalis. Ibinaba ko ang aking ulo. Nag-iinit ang mga mata. Isa lang ang kinatatakutan ni nanay. Patuloy niya. Takot na masanay ka ng husto sa pagbibigay na makalimutan mo na karapat-dapat ka ring igalang. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng aking biyenan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang tanging lalaki sa aking buhay na hindi kailanman nagpaduda sa aking sariling halaga ay ang aking biyenan. Noong gabing iyon. Pagbalik sa aking maliit na apartment, matagal akong tumayo sa harap ng salamin. Ang babae sa salamin ay hindi na ang asawang sumusubok sa lahat ng paraan na panatilihing buo ang pamilya o ang babaeng wasak dahil sa panloloko. Isa siyang normal na babae, ngunit alam na alam kung sino siya at kung ano ang hindi niya tatanggapin. Pinatay ko ang ilaw. Humiga ng walang nakaraan na humihila. Walang hinaharap na nakakatakot. Tanging ang kasalukuyan napakaboto, napakatahimik, at sa unang pagkakataon pagkatapos ng lahat, sigurado ako sa isang bagay. Hindi ako umalis sa pagsasamang iyon para magsimula ng ibang buhay. Umalis ako para bumalik sa kung sino talaga ako. Ang buhay ko pagkatapos noon ay dumaloy, nang may ganitong katahimikan na minsan ay tinatanong ko ang aking sarili. Ganon ba talaga kasimple ang mabuhay nang walang pagdurusa? Hindi ko na kailangang hulaan kung ano ang iniisip ng iba. Hindi ko na kailangang kontrolin ang oras para pasayahin ang isang tao o matakot tuwing tumutunog ang telepono sa kalagitnaan ng gabi. Ang aking mga umaga ay nagsisimula sa isang malambot na liwanag, amoy ng kape, at isang napakaibang kaisipan. Ako ang may-ari ng sarili kong ritmo ng buhay. Nasanay akong pumasok sa trabaho, umalis, dumaan sa grocery para bumili ng ilang bagay na gusto ko, at bumalik sa aking maliit at maaliwalas na apartment. May mga gabing nagluluto ako ng isang napakasimpleng bagay. May mga gabing kumakain ako ng kahit anong mabilis, at pagkatapos ay nagbabasa ng libro o nakikinig ng musika. Walang nagrereklamo, walang nagtatanong kung bakit hindi ako nagluluto ng mas maraming putahe at kakaiba. Ang simpleng iyon ang nagparamdam sa akin na mas iginagalang ako kaysa dati. Isang araw sa isang work meeting, nakilala ko si Miguel. Hindi maingay ang pagdating ni Miguel. Walang labis na papuri, walang mausisang tingin. Naupo lamang siya
at nakinig sa aking presentasyon. Tumatango paminsan-minsan, nagtatanong ng ilang makabuluhang tanong. Pagkatapos ng pulong, sinimulan niya ang pag-uusap. Kalmado ang kanyang boses. Napakalinaw ng paraan mo ng pagharap sa sitwasyon, isang simpleng pangungusap lamang. Walang pagpupuri, ngunit nagparamdam sa akin ng mabuti. Hindi nagtanong si Miguel tungkol sa aking pribadong buhay. Hindi mausisa sa aking mga personal na bagay. Hindi sinubukang lumapit. Pinanatili namin ang isang mahigpit na propesyonal na relasyon. Sa mga sumunod na pagkakataon, paminsan-minsan ay nagpapadala sa akin si Miguel ng mga mensahe tungkol sa trabaho. Unti-unti, naging mas personal ang mga tanong, ngunit napaka-subtle. Nakakapagod ba ang trabaho ngayon? Masarap ang kape na ito. Kung may oras ka, subukan mo. Walang pressure. Walang pamimilit. Hindi ako pinaparamdam na kailangan kong sumagot kaagad. At iyon ang nagpaunawa sa akin na sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, mayroong isang taong hindi ako tinitingnan bilang isang bagay na dapat makuha. Nagsimula kaming magkita ng mas madalas, ngunit napakabagal, isang kape sa hapon, isang magaan na hapunan. Lagi akong tinatanong ni Miguel kung komportable ako, kung gusto kong umuwi ng maaga. Hindi niya ako hinahawakan kung hindi ako ang nag-initiate. Hindi nagtatanong tungkol sa aking nakaraan. Hindi nagbubukas ng mga lumang sugat na para bang naiintindihan niyang may mga taong nangangailangan lamang ng isang normal na presensya para maging maayos ang pakiramdam. Minsan nagtanong si Miguel, "Naging kasal ka ba dati?" Hindi ko iniiwasan ang tanong. "Oo." "At nagdiborsyo?" Tumango si Miguel. Walang karagdagang tanong. Kung ayaw mong pag-usapan, hindi ko na kailangang malaman ang dahilan. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa akin nang matagal, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil bigla kong naunawaan ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang uri ng lalaki. Isang nagsabi sa akin, "Kailangan mong tanggapin." At isang nagsabi, "Kung hindi ka komportable, hihinto ako." Noong gabing iyon, bumalik ako sa bahay at matagal na tumayo sa bintana. Hindi ako nagmadaling tawagin itong pag-ibig o pinayagan ang sarili kong mangarap masyadong maaga. Ngunit sigurado ako sa isang bagay, itinuturing akong isang malayang tao, hindi isang pangalawang pagpipilian. Sa ibang lugar, patuloy na nakikipaglaban si Marco sa kanyang buhay. Nalaman ko mula sa mga kakilala na nagtanong siya tungkol sa akin. Gusto niyang malaman kung kamusta ako, ngunit hindi na sinubukang makipag-ugnayan sa akin ng direkta. Marahil pagkatapos ng aming huling pagkikita, napagtanto niyang wala nang bukas na pinto sa pagitan namin. Isang gabi, inihatid ako ni Miguel sa bahay. Bago ako bumaba ng kotse, sinabi niya ng napakalambot, "Hindi ko alam kung anong iisipin mo, pero gusto kong sabihin sa'yo ang isang bagay." Tiningnan ko siya. "Hindi kita gustong ikulong. Gusto ko lang maging ang taong pipiliin mo kung sakaling handa ka na." Hindi ako sumagot kaagad, ngumiti lamang. At sa sandaling iyon, naunawaan ko ang isang bagay, nang malinaw, ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan ng sakripisyo. Nagbibigay ito ng karapatang pumili. Bumaba ako ng kotse at pinanood siyang papalayo. Kalmado ang aking puso. Walang kaguluhan. Sa huli pala, hindi kailangang masakit ang pag-ibig. At kung susulong ako sa pagkakataong ito ay dahil sa sarili kong kagustuhan, hindi dahil sa pagpapasakop, ang pinakamababang punto. Naabot ni Marco ang pinakamababang punto, isang napakaordinaryong umaga. Hindi ito isang maulang araw o hating gabi o may anumang dramatikong kaganapan. Isang umaga lamang ng maputlang sikat ng araw nang imulat niya ang kanyang mga mata sa kanyang masikip na inuupahang silid. Ang kisame ay may mga mantsa ng amag. Ang bentilador ay umuugong sa kalumaan. Matay CDO. Matagal na nakahiga si Marco, nakatingin sa kawalan sa itaas niya at biglang napagtanto na nasanay na siyang gumising ng walang layunin. Wala na siyang bahay na babalikan. Ang lumang bahay ay kinailangang ibenta para bayaran ang bahagi ng mga utang. Ang kanyang mga gamit ay kasya sa dalawang lumang maleta. Inakala ni Marco na ang pagkawala ng bahay ang magiging pinakamasakit, ngunit hindi ang pinakamasakit ay ang pagkawala ng pakiramdam na ikaw ay isang tao sa mata ng iba. Nakakuha si Marco ng isang pansamantalang trabaho sa isang maliit na kumpanya. Walang posisyon,
Walang kapangyarihang magdesisyon. Ang sahod ay sapat lamang para mabuhay. Ang kanyang supervisor ay halos 10 taon na mas bata. Minsan, nagbigay si Marco ng isang mungkahi sa isang pulong dahil sa nakasanayan sa kanyang lumang tono. Tiningnan siya ng supervisor at sinabi ng direkta, "Gawin mo lang kung ano ang iniutos sa'yo." Ang pangungusap ay hindi malupit. Ngunit sapat na para maunawaan ni Marco na tapos na ang kanyang panahon. Sa tanghalian, kumakain si Marco ng baon ng mag-isa. Nakaupo siya sa isang sulok ng canteen habang pinapanood ang iba, tumatawa at nag-uusap. Walang nakakaalam na dati siyang direktor. Walang nagmamalasakit at ang kawalang interes na iyon ang mas nakasakit sa kanya kaysa anumang paghamak. May mga gabing naglalakad si Marco ng matagal sa kalye, hindi para mag-relax, kundi dahil ayaw niyang bumalik sa masikip na silid. Dumadaan siya sa mga pamilyar na kalye, sa mga restaurant kung saan kami dati pumupunta, sa mga lugar na konektado sa isang buhay na siya mismo ang sumira. Nagsimulang hanapin ako ni Marco sa ibang paraan. Hindi na ito ang pagsisisi sa pagkawala ng isang masunuring asawa, kundi ang sakit ng isang lalaking napagtanto na nawala ang kanyang tanging haligi bago niya naintindihan kung gaano ito kahalaga. Kasabay nito, ang aking buhay ay tumatahak sa isang napakaibang direksyon. Hindi ako biglang yumaman. Hindi ako nagkaroon ng malaking tagumpay. Ngunit lahat sa aking buhay ay umuunlad ng matatag. Matatag ang trabaho. Malinaw ang mga relasyon. Hindi ko na kailangang mag-ingat sa sinuman. Hindi ko kailangang magpakumbaba para mapanatili ang kapayapaan. Pinakikinggan ako, iginagalang, at higit sa lahat, may kapangyarihan akong pumili. Nariyan pa rin si Miguel. Hindi nagmamadali. Hindi niya ginagawang kasangkapan ang kanyang kabaitan. Hindi niya ginagamit ang aking nakaraan para magmukhang mapagparaya. Nariyan lamang siya sa tamang sukat. Isang gabi, naglalakad kami pagkatapos ng hapunan. Marahan ang ihip ng hangin. Nagsisindi ang mga ilaw ng lungsod. Nagtanong si Miguel, "Nagsisi ka ba na umalis ka?" Nag-isip ako sandali at umiling. Nagsisisi lang ako. Nananatili ako ng matagal. Wala nang sinabi si Miguel. Tumango lamang na para bang perpektong naiintindihan ang aking sagot. Sa ibang lugar, nakatanggap si Marco ng mensahe mula sa kanyang ina. Tinatanong niya ang kanyang kalusugan kung may sapat siyang pera. Binasa ni Marco ang mensahe na may mabigat na puso. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang naging pabigat siya hindi dahil mahirap siya, kundi dahil wala na siyang maibibigay. Inakala ni Marco na kung isang araw ay magiging mas mabuti ako kaysa sa kanya, hindi niya ito kakayanin. Ngunit nang mangyari ito, napagtanto niyang ang pinakamalaking sakit ay hindi ang pagiging maayos ko, kundi ang pagiging maayos ko nang hindi siya kailangan. Isang hapon, nasa tapat ng isang tindahan si Marco at nakita ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang lalaki sa refleksyon ay payat, nakayuko ang mga balikat, pagod ang tingin. Matagal na tumingin si Marco at pagkatapos ay sinabi ng mahina sa sarili, "Nawala mo siya." Walang sumagot, walang umaliw sa kanya. At sa unang pagkakataon, napagtanto ni Marco ang isang napakahuling katotohanan. May mga babaeng kapag nananatili ay dahil sa pag-ibig. Kapag umaalis, ay dahil wala na silang mawawala pa. Noong gabing iyon, nakaupo akong mag-isa sa aking maliit na apartment. Binubuksan ang bintana para tingnan ang mga ilaw ng lungsod. Hindi ko iniisip si Marco. Hindi nagkukumpara, hindi nagtatanong kung kamusta siya. Payapa lamang ang aking puso dahil alam kong masyado naghiwalay ang aming mga landas. Isang landas na pababa, nagsisimula sa kayabangan. Isang landas na pataas, nagsisimula sa tapang na umalis. At pinili ko ang tamang landas para sa akin. Lumipas ang panahon ng tahimik. Walang sandali na nagmarka sa aking ganap na paglipat sa isang bagong kabanata. Isang araw lamang habang nakaupo sa bintana at pinapanood ang pagsikat ng araw, bigla kong napagtanto na hindi ko na naaalala si Marco. Hindi ito isang pagsisikap na makalimot o isang paalala na magpalaya. Simpleng hindi na siya lumalabas sa aking pang-araw-araw na pag-iisip. Tulad ng isang pangalan na nahulog sa aking buhay nang hindi ko namamalayan. Ang buhay ko ngayon ay hindi kahanga-hanga, ngunit kumpleto sa sarili nitong paraan. Nagtatrabaho ako ng husto, umuuwi sa oras, kumakain ng mga simpleng pagkain ngunit nakakabusog.
May mga gabing nag-iisa ako. May mga gabing nakikipagkita ako kay Miguel. Walang malalayong pangako. Walang pressure na kailangang maging isang bagay sa mata ng isa't isa. Magkasama kami hindi dahil kailangan namin, kundi dahil gusto namin. Minsan nagtanong sa akin si Miguel, kung babalik ka sa panahong iyon, may gagawin ka bang iba? Matagal akong nag-isip. Hindi. Dahil kung gagawin ko, marahil ay nasa isang pagsasama pa rin ako kung saan kailangan kong lumaban para mahalin. Natahimik si Miguel at pagkatapos ay tumango. Kung gayon, lahat ay nangyayari sa isang dahilan. Sa ibang lugar, patuloy na nabubuhay si Marco sa kanyang napaka-ordinaryong buhay. Walang nagbabanggit ng kanyang nakaraan. Walang nagtatanong kung sino siya dati. Nagtatrabaho siya, binabayaran ang kanyang mga utang, nabubuhay araw-araw. Minsan dumadaan si Marco sa mga lumang kalye, sa mga lugar na nagmarka sa isang wasak na pamilya, ngunit hindi na humihinto dahil naiintindihan niyang may mga lugar na sa alaala na lamang umiiral, hindi na pag-aari ng kasalukuyan. Isang hapon, nakita ako ni Marco sa malayo nang hindi sinasadya. Naghihintay ako sa traffic light, kausap sa telepono, kalmado ang mukha, maningning ang tingin. Nanatili siya sa kabilang panig ng kalsada. Tumingin lamang. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Marco ang huling aral na kailangan niyang matutunan sa buhay. Hindi ang babaeng umaalis ang nawawalan, kundi ang lalaking nagtulak sa kanya na umalis. Tumalikod siya at sumanib sa karamihan. At ako, pagkatapos ibaba ang telepono, ay nagpatuloy sa aking lakad. Naging berde ang ilaw, puno ang kalsada, nagpatuloy ang buhay. Noong gabing iyon, binisita ko ang aking biyenan. Naghapunan kami. Isang pamilyar na sopas ng gulay, isang simpleng isda. Tiningnan ako ng aking biyenan at marahang ngumiti. Maayos ka na ngayon. Tumango ako. Opo, Nay. Maayos na po ako. Wala nang sinabi ang aking biyenan. Naiintindihan niya ang pagiging maayos ay hindi nangangahulugang walang mga peklat, kundi hindi na nakakaramdam ng sakit kapag hinahawakan ang mga ito. Bago ako umalis, sinabi ng aking biyenan ang isang pangungusap na hindi ko malilimutan. Hindi lahat ng nawawalan sa'yo ay dahil hindi ka sapat. Ang ilan ay nawawalan sa'yo dahil hindi sila karapat-dapat na magkaroon sa'yo. Lumabas ako ng bahay, gabi na, malamig ang simoy ng hangin. Ang mga ilaw sa kalye ay may malambot na dilaw. Dahan-dahan akong naglakad. Magaan ang puso. Dati, nang dalhin ni Marco ang kerida sa bahay, inakala niyang magtitiis ako. Hindi niya alam na ang tawag na ginawa ko noong araw na iyon ay hindi isang paghingi ng tulong, kundi isang kilos ng pagliligtas sa sarili. At kapag iniligtas ng isang babae ang kanyang sarili, wala nang anumang pekeng kapangyarihan na makakapigil sa kanya. Dito nagtatapos ang aking kwento, hindi sa paghihiganti, hindi sa luha, kundi sa pinakasimpleng bagay sa lahat. Pinili kong pumanig sa aking sarili. At iyon ang pinakamagandang pagpili sa buong buhay ko. Mga aral na makukuha. May mga babaeng hindi umaalis dahil tumigil na silang magmahal, kundi dahil sa sobrang pagmamahal, tumigil na silang igalang. Sa pagsasamang ito, ang pagkakamali ng asawa ay hindi lamang ang panloloko, kundi ang pag-aakalang magtitiis ang kanyang asawa magpakailanman. Inisip na ang pasensya ay isang bagay na laging narian, at ang pag-ibig ay maaaring subukin anumang oras. Ngunit nakalimutan niya ang isang napakahalagang bagay. Ang babaeng nananatili sa'yo kapag wala kang anuman ay siya ring maaaring umalis kapag hindi ka karapat-dapat sa kanya. Ang tawag na iyon, na tila simple, ay hindi para maghiganti o para hiyain ang sinuman, kundi para iligtas ng babaeng iyon ang kanyang sarili. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na huwag maliitin ang sakripisyo ng iba, na huwag subukin ang mga hangganan ng pagpaparaya, at huwag isipin na kapag nananahimik ang isang babae ay dahil mahina siya. Madalas, ang katahimikan ay ang sandali kung saan nagpasya na siyang umalis. Ang kaligayahan ay hindi ang panatilihin ang isang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan, pera o estado, kundi ang panatilihin ang paggalang sa isa't isa araw-araw. Kung naranasan mo nang magtiis sa katahimikan, subukang panatilihin ang isang tahanan na may luha lamang o naharap sa pagpili kung mananatili o aalis. Mag-iwan ng komento
at ibahagi ang iyong nararamdaman sa ibaba ng video. Marahil ang iyong kwento ay makakatulong sa isang tao na mahanap ang tapang na mabuhay para sa sarili. Huwag kalimutang i-like ang video kung naantig nito ang iyong puso. Ibahagi ito sa iyong mga mahal sa buhay para sabay-sabay tayong magnilay at maghilom. At mag-subscribe sa channel para hindi makaligtaan ang mga malalim na kwento ng pang-araw-araw na buhay na tumutulong sa atin na tingnan ang buhay ng mas mabagal ngunit mas matalino. Salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Nawa, lagi mong taglayin ang kapayapaan na kailangan para piliin kung ano ang nararapat sa'yo.